Ito ang orihinal na pangil at ngipin ng kidlat. Kapangyarihan ng pangil ng kidlat. Paano ito makuha? At ano ang lihim na Latin na pangalan ng kidlat? Magandang araw sa lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Ngayon ay makikita ninyo ang orihinal at pinakaiingatan kong pangil at ngipin ng kidlat. Itong mga gamit na makikita ninyo ay orihinal at pinagpasapasahan na ng aking mga ninuno hanggang ito ay makarating sa akin. Ang isa naman ditong pangil ng kidlat ay bigay sa akin ng isang sundalong tiga Mindanao. Ito ang malalakas na klase ng mga butya, ibig sabihin mga gamit na galing sa kalikasan. Ang mga ilan sa inyong bukas ang third eye ay makikita ang aura, ang gabay at ang kapangyarihan nito kahit sa picture o sa video lamang. Ituturo ko sa videong ito kung paano makakakuha ng pangil ng kidlat, kung paano ito alagaan at kung ano ang kapangyarihan nitong taglay na inyong magagamit kung kayo ay nagtatangan ng pangil o mutya ng kidlat. Tignang maigi ang video. Ito mismo ang aking kuha sa aking gamit. Tignang maigi kung anong aura ang inyong makikita, kung anong kulay, kung ano-anong kulay, at kung ano-ano ang inyong makikita gamit ang inyong pakiramdam o kaya ang third eye. Paalala sa lahat na ang pangil na kidlat na ito at ngipin ng kidlat ay mga orihinal. Ito ang mga tunay na galing sa kidlat sa ating kalikasan. Anong aura ang inyong nakikita? Ito ay gamit na napakalakas at subok na. Itong mga ito ay nagagamit ko sa gamutan. Takot ang masasamang elemento sa mutyang ito. Ito ay maaaring makapatay ng mangkukulam, ng mambabarang at masamang elemento, lalong-lalo na kapag ito ay alam mong gamitin. Ihahayag ko ang lihim na Latin na salita ng kidlat dahil hindi umapagana ang tunay na mutya ng kidlat kapag hindi mo alam ang Latin o sikretong Latin na pangalan nito. Matawag mo lamang ito at mapagana ang bisa kung alam mo ang lihim na salita. Kaya ngayon ay ihayag ko ito. Ilagay niyo sa comment section kung ano ang inyong nakikita. Ito ay pinakaalagaan ko at napakabisa at malalakas. Ito ay tatabi ko sa piso at 5 piso upang inyong makita ang laki at size nito. Mag-iingat lamang dahil napakaraming patay at peking mutya na ito. Kaya dapat kayo ay marunong tumingin. Paano makuha ang pangil ng kidlat? Sa pagkuha ng ngipin o pangil ng kidlat, ito ay makikita sa isang lugar o kahit anumang bagay na tinamaan ng kidlat. Pag nakita nyong ito ay tumama sa isang lugar, ay puntahan nyo na agad ito. Ngunit dapat ay kayo ay merong nakareding isang bagong hasang itak. Tandaan, ito ay dapat bagong hasa. Pagkatapos nyan ay pahiran ang itak o ito ay hugasan
gamit ang suka na gawa sa tubo, o kaya ang pinakamadali ay lambanog. Dapat ito ay totoong lambanog at hindi yung nabibili lamang sa mga supermarket. Pwede kayong bumili ng lambanog doon sa mga tindahan sa tabi ng kalye dahil ito ay tunay na lambanog. Pagkatapos niyan ay itusok o isaksak ang inyong itak sa parte na tinamaan ng kidlat. Kapag nandun ang mutya ng kidlat ay ito'y didikit sa talim ng inyong itak. Importante na alam ninyo ang lihim na salita o lihim na pangalan sa Latin ng kidlat. Dahil ito ay babanggitin ninyo, kailangan yung kapitan ang pangil ng kidlat sa inyong kanang kamay at ito ay tawagin ninyo gamit ang Latin na salita. Kapag hindi ninyo alam ang Latin na salita ay hindi mabubuhay o hindi gagana ang inyong pangil ng kidlat. Kapag inyong kapit ang butya sa inyong kanang kamay ay sabihin ang Latin na salita na ito na pangalan ng kidlat. Ij, jaw, uim, joa, hox, uha, awim, jia, uha, ak, uha, oksim. Ang pangil ng kidlat ay nakapagbigay ng pangdagdag ng lakas ng tao. Ito ay magagamit din sa kumbate, lalo na kung kayo ay nakikipaglaban na sa masamang elemento, mangkukulam, mambabarang. Kapag ito ay gamit nyo habang kayo ay nanggagamot, ay kayo ay may kuryenteng taglay. Kaya ninyong utusan ang kidlat kapag kinapitan ninyo ang pasyente at tinawag ang lihim na Latin o salita ng kidlat. Ang mangkukulam o masamang elemento ay makukuryente at pwedeng mamatay. Kayo din ay mas maligsi at mas matagal mapagod kapag kayo ay nagtataglay nito. Ang mutyang ito ay pinagpasapasahan pa ng ilan kong mga ninuno hanggang ito ay mapasa akin, at ang isa naman dito ay galing sa isang sundalong taga Mindanao na ibinigay sa akin. Sana kayo ay maraming natutunan. Ako si Maisel Verbo ng Karunungang Lihim. Pamilin ang kaalaman at mga orasyon na aming ibinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang paggagamitan. Huwag gamitin ang mga orasyon dito sa walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito, upang umani kayo ng magandang swerte sa buhay, maayos na pamumuhay, at buhay na may ligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanhin. Maging malilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyon o karunungang lihim dito sa kalokohan, dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Kayo ay mapahamak kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Ang orasyong ito ay kanan at galing sa ating Diyos, kaya ito ay huwag gamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong manira ng ibang tao at tayo ay maging matulungin sa kapwa. Ituro nyo
ang ating YouTube channel sa mga tao na may mabubuting loob, nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang galing dito sa ating channel.